Update ng kaso ni Makagago dito kay Kulaong. Okay. Punta tayo dito. Kaya, hindi pala dito yun. Sa FB pala yun. Sorry. FB pala yun. Ayun, Mark Jason Warnakulahewa. Okay. Doon pala yung live na yun. Eto, nakita na natin. Araw sa inyong lahat, mga ka-homebrew ko. Kamusta? Kung ano-ano na palang meron dito sa FB. Yeah, magandang araw, mga ka-homebrew ko. Kamusta? Oy! Hindi ko pa makita kung ilan yung nanonood. Oy, 21 agad. Grabe naman kayo. Galit na galit kayo. Kung nakakita nyo lang yung pangalan ni Norman, galit na galit kayo. Oo. Ano yung nilalaro mo na yan? Yan. May konting paliwanag lang ako sa inyo, no? Mga ka-hombre ko. Ilan na ba nanonood sa akin? 200? Okay. 230? Okay, sige. Sa tingin ko magpapaabot lang ako ng mga 500, no? Para at least worth it naman. And then, I'm out. Ganito kasi yan. Magandang hapon. Oo. Sige, nagbabasa-basa din naman ako ng comments. Pero may sasabihin lang ako sa inyo lahat, no? Madali lang to. Ito tungkol sa upcoming contents ko na sige lang, go. Okay. Ayan, 500 na. Okay na. Sige. Ganito yan, mga ka-hombre ko, ha. Mapapansin nyo, wala sa plano na ako nag-content ngayon ng issue na iba, di ba? Itong nakita nyo na content ko sa YT. Kay Jeyoong. Ito. Now, yun yung motibo. So, Jeyoong was the easiest content. So, grabe to. Alam naman natin na like face-to-face, galing nga sa bunganga niya, di ba? Shinout out niya pa. Pero ito, mga ka-hombre ko, itong mga eto talaga. Ito content. So, yun ang ginawa namin. So, na-edit agad ni Meme God in a matter of 4 hours kahit wala kaming tulog, actually. Ayun! Sino ba itong mga in-interview? Huwag ka magbigay ng clue, ha? Huwag ka magbigay ng clue. Grabe ito, mga ito talaga. Imposible na ho ito na maitatanggi mo. Well, na maitatanggi niya. Napaka-imposible nito, mga ka-hombre ko. Grabe. Ay, nako. Yung itinatanggi niya, si Madam Karen Whitmore, alam naman natin na like face-to-face, galing nga sa bunganga niya, di ba? Shinout out niya pa. Pero ito, mga ka-hombre ko, itong mga susunod na interview yung ilalabas ko. Ito ho, mga ka-hombre ko, hindi ito, hindi niya na ito matatanggi o mapagkakaila na hindi niya kilala. Imposible, mga ka-hombre ko, walang ganon. So, yes, imposible. Ito, mga ka-hombre ko, yung mga ilalabas ko ngayon na interview, hindi posible na hindi niya kilala. Kasi, magbibigay ba ako ng clue? Wag na. Okay, wag na. Hindi na ako magbibigay. Hindi na ako magbibigay ng clue. Pero, ako, ngayon pa lang, excited na ako. Pero ganito yan, mga ka-hombre ko. Bukas, Friday, may upload muna tayo ng Norman Mangusin Show muna. So, content muna. Bukas na 7 p.m.
Hindi, 7 p.m. Content lang muna. 7 p.m. Content muna tayo bukas. Norman Mangusin Show. Balik muna tayo doon. 1 hour content. Which gagawin ko na rin in a bit. Pagkatapos noon, mga kahombre ko, Sabado, eto na yung inaabangan nyo na napakalaking personalidad, mga kahombre ko. Hindi. Walang choice. Yun nga, di ba, natabi nga, dahil nga, di ba, kagabi, wala kaming tulog. Paano niya i-edit to? Imposible. Hindi kaya. O, tapos Saturday po, napakalaking personalidad. Sobrang laking personalidad ng aking i-interview. Well, na-interview ko na, tapos na siya. Eto mga kahombra ko, napakatindi kong kahihiyan nito talaga. Okay, pwede kong sabihin na itong personalidad ho na ito, mas malaki pa kay Madam Attorney Quanzon Nako po. at kay Ikaw lang masabi. ASEC Chief Lacanilaw. Nako po. My God, man. Ito talaga. Ito. My God. Buta. Kahit ako hindi ko in-expect na possible pala yon, no? So, it's fun, man. It's fun. Now, hindi ako sure kung Sunday or Monday ko ilalabas yung ginawa naming content kahapon, which is yung kagabi. Kanina madaling araw, which is yun nga. Yung hindi niya rin talaga maitatanggi. Yun. So, yun yung sitwasyon. So, pagkatapos nun, ano na yun, no? February na yun, di ba? Yun. So, balik na ulit tayo sa Norman Mangusin Show. Kaso ito hong mga susunod na 3 content, mabigat to, mga kahombre ko. You'll see this for real. Pero, eto, mga kahombre ko, wait. Eto, maganda tong question. Boss, hindi ba pwedeng ikulong muna si Mangusing kahit wala pang warrant? Hindi kasi mga kahombre ko ganyan. Dahil nga, uulitin ko lang, no, meron ho tayong due process. So, alam nyo mga kahombre ko, may mga tao rin, no, na parang nawawalan na ng pag-asa dito. Minsan nga, nakakabasa nga din ako eh. Ano yan matinding ano tong kay Kulaong na to. Kasi kung mas mataas pa kay LTO Chief Lacanilaw, kay Rowena Guanzon, ibig sabihin, kasi LTO Chief na yun eh. Assistant Secretary na yun. So, ibig sabihin, Secretary pataas na nakaupo sa gobyerno. Kasi ASEC yun eh, Assistant Secretary ang LTO Chief ng DOTR. Under ng Secretary ng DOTR ang LTO. Kung di ako nagkakamali kasi yun yung alam ko eh. Tapos, ibig sabihin, Secretary level, papunta na sa, ano yan, kasi Secretary. Tapos papunta na sa Executive Secretary, tapos Presidente. Or, pwede rin, kung dito tayo sa Executive, Congressman, Senador, Vice Presidente o Presidente. Pucha. Baka nga mamaya si Amy Marcos, medyo matutuwa tayo ng konti kay Amy Marcos kapag totoo yan. Kasi, dapat talaga, di ba? Kailangan niya talagang sumagot dito kasi kinakaladkad siya palagi ni Kulaong eh. Tapos kasuhan na niya. Di ba? Sana nga talaga. Mac, baka si Beth De Leon ng DILG. Hindi po, ano po kasi yun eh. Si Beth De Leon, undersecretary lang yun ng mababa yun eh. Undersecretary, ang sabi niya, mas mataas kay ASEC Lacanilaw, LTO Chief. So, ibig sabihin, kasi mas mataas si Lacanilaw kay Beth. So, hindi si Beth. Malabong si Beth. Pwede rin, baka general, pataas. Diba? Major General, Brigadier General. Yan ang mga pwede nating hulaan. Diba? Mga senador, dating senador, diba? O kaya kongresista. Good luck sa'yo, Kulaong.
'di ba? Malalaman natin 'yan sa Sabado. Oh. Isang tulog na lang naman eh. Dalawa pa. Matutulog pa pala ako ngayon, tapos mamayang gabi. 'Di ba? Kapag si Amy yan, okay, 'di ba? Ako, isasantabi ko muna yung ano ko, yung pagiging anti-Amy Marcos ko. 'Di ba? Isang tabi muna natin. Nako, baka mamaya prinsesa ng Cordillera yan hindi kaya? Sabi ni Kulaong kasi si prinsesa ng Cordillera yung kanyang ano eh. 'Di ba? Yung kanyang nanay. Malalaman natin sa Sabado kasi alam nyo talagang ang dami nating hula no. Pero may chat-chat ako. Okay. Mas marami ang sumusuporta, obviously. Pero meron din akong nababasa na scripted lang ata kayo. O kaya scripted, ano pa ba? Hindi na gatas kayo, gatas na gatas lang kayo, wala namang kayong ginagawa, hindi nyo mapakulong. Talo kayo kay Mangusin kasi hindi nyo mapakulong. Hindi, kasi mga kahombre ko, ang ating mga kababayan, masyado nang nasanay sa internet. Siyempre, with all due respect kay Senator Raffy Tulfo, siyempre naman, masyado ho kayong nasanay sa ganong style. Yung totoo, mga kahombre ko, meron tayong due process sa Pilipinas. 'Di ba? O yan, tulad niyan, mga kahombre ko, tingnan nyo. 'Di ba? Yung ikinaso niya sa akin sa Isabela was October 21 or 23 ata yan. 21, October 21. See, last week lang namin natanggap ang resolution. 3 buwan ho yan, mga kahombre ko. 'Di ba? And actually, kunwari, mga kahombre ko, kunwari lang, umangat yon sa RTC level, 'di ba? Hindi mo pa rin masasabi na panalo ka na kasi syempre, ilalaban mo pa yon sa RTC level. Aabutin ho yan ng mga 2 hanggang 3 taon bago ang tunay na resolution. So, ayan po ang due process sa Pilipinas. Okay? So, ano bang inaabangan natin ngayon? Ang inaabangan lang natin ay yung tinatawag na resolution nung ikinaso ko sa kanya sa Parañaque. Iniintay na lang po natin yon. Bakit? Once na hindi ako sure kung mananalo ako or kung tataas, hindi naman panalo pa yun wala namang ganun kumbaga kung tataas sa RTC level or i-dismiss na lang tulad nung nangyari sa kanya sa Isabela, tama? Kasi no prima facie evidence, diba? Yun ang sinabi ng Isabela. Kaya dinismiss. So, pagka ho ganun yung nangyari, kunwari, wag na yung na-dismiss, alam nyo na pag na-dismiss, wala na. Pero pwede mo pa rin ilaban yon, blah, blah, blah. Motion for reconsideration. Pwede yun, MR ang tawag doon. Now, so, panibago na naman ng reso yon. Samantalang ngayon, mga kahombre ko, meron kung kunwaring umangat siya sa RTC level, yun yung inaabangan natin na sana magdasal din kayo tumaas siya sa RTC level. Kasi once na tumaas siya sa RTC level, depending ho sa counts na magiging desisyon ng prosecutor's office, di ba? Kunwari, ang i-final ko, kung di ba ang i-final niya 179 counts sa akin. Kung kunwari sa 179 counts, I don't know, 10 ang tumaas na counts sa RTC level. Kung cyber libel po yun, we are talking about kasi 0 peso hanggang 48,000 pesos po ang bail nun. Okay? So, kunwari, 10, di ba? At 48,000, depending sa gravity yan ng libel na nakomit. So, kunwari, nag-decision yung prosecutor, di ba? Yung judge, yung nag-hold nung kaso. Nag-decision siya na, okay, 10 counts ang pasok. Ito, 10. So, ang mangyayari po dyan, mga kahombre ko, paglabas ng resolution at tumaas yung kaso sa RTC level, ang babayaran ko po, for example, na bail ay 48,000 pesos times 10. So, that's 480,000 pesos. Napalunok ako. Kasabay ho niyan ng resolution na yan, pagtaas, naka-attach po sa likod yung warrant of arrest. Okay? Ganun yun. So, in short,
kung wala kang pang bail, makukulong ka muna. So, mamamagshot ka and all. So, ayan ho yung plano ni Norman Gusgusin sana sa akin. Kaya niya iniba yung address ko. Naintindihan nyo? Kaya iniba niya yung address ko. Ayan yung plano niya. So, kasi yan yung easiest way para kupalin mo yung kalaban mo. Diba? Ayan yung isa sa malalaking butas. Pambabastos ho yun. And actually, he will pay for it. So, my legal team is preparing something big for him. Wow. Pero, kunwari, mga kahombre ko, nadali talaga ako. Kulong talaga ho yun. May mugshot yun. Tapos, mga 2 days yun, mga kahombre ko. Kasi, syempre, aasikasuhin yan yung bail, di ba? May mag-aasikaso ng bail mo, yung mga abogado mo, pirma-pirma kayo, tas saka ka pa makakalabas. Siguro, 2 days kulong ka. 2-3 days. Grabe na ho yung 3 days. Kulong ka. With mugshot. Dahil doon. Tas tataas na siya sa RTC level. Yun na. Tas hearing na kayo sa RTC. Kaya yung sinasabi, Ganun yun. nag-pledge sa ganito, nag-pledge sa ganito. Oo. Pagbabayaran na lahat yan. Kaya, Kasi, yung ginagawa- ngayon naintindihan nyo na, di ba? Kaya niya yan madalas sabihin na nag-file ako sa Isabela, nag-file ako sa Tugigaraw, nag-file ako sa Cagayan, sa Peña Blanca. Tas iibahin niya yung address kasi iyan pong butas na yan ng ating batas ang gusto niyang mangyari. Kaso you'll need to understand na dapat yung ganyang dirty tricks mo, tulad ng sinasabi niya, dirty tricks, di ba? Yan ay ginagawa mo dapat sa baguhan o walang kalaban-laban. Ayun din mga kahombre ko. Kaya madalas sabihin, kung hindi nyo naaalala, na minsan, 'di ba, ang hustisya ay tama talaga kasi tulad niyan sa Isabela, 'di ba? Wala naman akong kilala doon. Oh, wala talaga siyang prima facie evidence, di panalo, 'di ba? Pero minsan mga pobre, kung mangyari ho ito sa isang pobre, kunwari, sa isang pobre, tas talaga may dunong, plus may kakayanan, may pera, yung tao na kinasuhan ka. Alam niyo na ho kung ano mangyayari. Diba? Yun yung sitwasyon niya. And yan yung gusto sana talaga na mangyari ni Gusgusin sa akin. Kaya niya ako inunahan kasuhan sa Isabela. Kahit hindi naman siya naka-reside doon. Naintindihan niyo, diba? Nakita niyo naman, diba? Tapos nilagay niya rin doon na diba, na binasa ko yan. So, nasa content ko yan. That content was on fire. Napakaganda nung content na yun. Kitang-kita niyo doon yung dugas niya. Plus gusto niya rin, plus isinulat niya rin doon na pagka may mga letters na darating, resolution, blah blah blah, gusto niya doon isend sa address ng law firm niya, which is sa Pasig City, di ba? Pasig. Oh. Sabi mo taga Isabela ka, but gusto mong dumating yung mga letters from Isabela mo sa Pasig City. Di ba? Gets nyo ba? Kasi Yan yung, yes, but yan yung mga butas. Kaya para sa mga kahombre ko, no, lalo na sa mga simpleng mga tao lang, mabababang mga tao lang, you'll need to be careful sa mga bagay-bagay na ganyan. At Imagine niyo, no, kung si MG, like Mac Pablo lang, ano? Diba? Kunwari ako si MG, ganito lang yung ano ko, yung wala ganito lang tayo. Tapos kakasuhan ako ni Kulaong sa ano ba yun? Sa Isabela, diba? Ngangako, no? Wala, o kumbaga parang magugulat na lang ako, may kakatok sa pinto namin o may warrant of arrest ka, may kaso ka sa Isabela, ito yung kaso mo, babasa ka ng Miranda rights, papakulong ka na lang kasi ganun ang style ni Kulaong eh. Diba? So, ibig sabihin, tanggalin nyo na po sa isipan nyo dito yung si Casper. Hindi magpapa-interview si Casper dyan. Hindi po. Loyal na loyal kay Kulaong yun. Mas mataas daw kay Chip Lacanilaw yung kanya makakausap. So, talagang tayo, Amy Marcos,
Nasa gobyerno. Ibig sabihin, nasa gobyerno. So, wala na rin Manny Pacquiao. Amy Marcos, First Lady, Imelda Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos, tapos Imelda Marcos. Naano ko lang, naiisip ko lang, pero wala sa gobyerno yun eh. No? Sino kaya? Pinakamalapit talaga si Amy eh, no? Naku, sana nga talaga tama yung hula natin. At dapat malaman nyo talaga ang rights nyo. Kasi literal mga kahombre ko, sobrang minsan ang hustisya ay nasa tama. Pero minsan din, delikado kasi alam nyo yun, lalo na kung wala ka namang alam at wala kang kalaban-laban, talagang ayan yung pinaplano niyang gawin. Ay, nawala. Tayon ba? O, 21, October 21. See? Kaho ganun yung nangyari. Kunwari, wag na yung na-dismiss. Alam nyo na yun. Pag na-dismiss, wala na. Pero pwede mo pa rin ilaban yon, bla bla bla. Motion for reconsideration. Pwede yon, MR ang tawag doon. Now, so panibago na naman ng reso yon. Samantalang ngayon, mga kahombre ko, meron kung kunwaring umangat siya sa RTC level, yun yung inaabangan natin, na sana magdasal din kayo, tumaas siya sa RTC level. Kasi once na tumaas siya sa RTC level, depending ho sa counts na magiging desisyon ng prosecutor's office, di ba? Kunwari, ang i-file ko, kung di ba ang i-file niya 179 counts sa akin, kung kunwari sa 179 counts, I don't know, 10 ang tumaas na counts sa RTC level. Kung cyber libel po yun, we are talking about kasi 0 peso hanggang 48,000 pesos po ang bail nun. Okay? So, kunwari, 10, di ba? At 48,000, depending sa gravity yan ng libel na nakomit. So, kunwari, nag-decision yung prosecutor, di ba? Yung judge, yung nag-hold nung kaso. Nag-decision siya na, okay, 10 counts ang pasok. Ito, 10. Oh. So, ang mangyayari po dyan, mga kahombre ko, paglabas ng resolution at tumaas yung kaso sa RTC level, ang babayaran ko po, for example, na bail, ay 48,000 pesos times 10. So, that's 480,000 pesos. Napalunok ako. Kasabay ho niyan, ng resolution na yan, pagtaas, naka-attach po sa likod yung warrant of arrest. Okay? Ganun yun. So, in short, kung wala kang pang bail, makukulong ka muna. So, mamamagshot ka and all. So, ayan ho yung plano ni Norman Gusgusin sana sa akin. Kaya niya iniba yung address ko. Naintindihan nyo? Kaya iniba niya yung address ko. Ayan yung plano niya. So, kasi yan yung easiest way para kupalin mo yung kalaban mo. Diba? Ayan yung isa sa malalaking butas. Pambabastos ho yun. And actually, he will pay for it. So, my legal team is preparing something big for him. Pero kunwari... Eto si Kulaong, walang legal team. Si MG may legal team. So, ang laki ng lamang ni MG, di ba? Lamang talaga may pera sa kasuhan eh. Hindi katulad ni Kulaong, nakikita natin, siya lang talaga naglalakad ng kanyang mga kaso. Mga kahombre ko, nadali. Kunwari nadali talaga ako. Kulong talaga ho yun. May mugshot yun. Tapos, mga 2 days yun, mga kahombre ko. Kasi syempre, aasikasuhin yan yung bail, di ba? May mag-aasikaso ng bail mo, yung mga abogado mo, pirma-pirma kayo, tapos saka ka pa makakalabas. Siguro, 2 days kulong ka. 2-3 days. Grabe na ho yung 3 days. Kulong ka. With mugshot. Dahil doon. Tapos tataas na siya sa RTC level. Yun na. Tapos, hearing na kayo sa RTC. Ganun yun. Oo. Pagbabayaran na lahat. Kaya, ngayon naintindihan nyo na, di ba? Kaya niya yan madalas sabihin na nag-file ako sa Isabela, nag-file ako sa Tugigaraw, nag-file ako sa Cagayan, sa Peña Blanca.
Iba-ibay niya. tas iibahin niya yung address. Kasi iyan pong butas na yan ng ating batas ang gusto niyang mangyari. Kaso you'll need to understand na dapat yung ganyang dirty tricks mo, tulad ng sinasabi niya, dirty tricks, di ba? Yan ay ginagawan mo dapat sa baguhan o wala. Ano no? Si Kulaong sanay na sanay kasi sa demandahan to. Sanay na sanay sa panggigipit. Kaya nga po, yung 5 mommies o yung mga nanay na nautangan ni Kulaong na ayaw ng bayaran, takot na takot kay Kulaong. Kasi alam nila na sanay ito sa sa kasuhan, sa mga dirty tricks na yan. Yan po ang yan po ang totoo niyan. Kaya nga etong si MG, buti talaga meron siyang group of lawyers na gagabay sa kanya. Paano kung wala, 'di ba? Putya, Paano kung si Macmac Pavlov lang pala yung kanya nakasuhan? Pwede naman, yan din naman si Kuya Henry, gagawin kong abogado yan. Ay, nako. Ate Amboy Wally, shoutout sa iyo long time no see. Sana nga mapahuyo na ni MJ yung budol na Norman Kulaong na yan. Oo nga po.